sa panahon noon ng mga man of God, mga panahon ni David, hindi ka pwedeng lumapit basta-basta sa hari. Merong panahon ng paglapit sa hari. Merong oras, Kuya John, ng paglapit sa hari pag hindi itinutok sa iyo yung setro na ikaw, Pastor John Amado, gusto kitang kausapin. Pag hindi tinutok yung setro ng hari, hindi ka pwedeng kausapin. Pero itong si Nehemiah, nang makita niya yung lunsod ng Panginoon, nagkaroon siya ng marugdog na hangarin na maitayo niya muli ang templong ito, mga kapatid. Na itong templong ito, bahay ito ng Panginoon, dito nananalangin ang maraming mga tao, dito nananalangin ang mga sinugo ng Panginoon, dito sila nakakaroon ng gathering. Nang makita ni Nehemiah ang lunsod na yon, nagkaroon siya ng marugdog na pagmamalasakit. Hello? Naglakas loob siya. Tinibayan niya ang loob na siya ay magpahayag sa hari. Ito pa po ang maganda kapag tayo ay nasa katotohanan. Amen? Pag tayo ay namumuhay sa katotohanan, walang hindi ibibigay sa iyo na pabor ang Panginoon kung yung hinihingi mong yan ay nakakalugod sa Diyos. Sino kaya ang tatanggap na yon? Tanggapin ninyo ang pabor ng Diyos. Amen. Pag ikaw ay namumuhay sa katuwiran yung pabor ng Diyos, makukuha mo ito, Kuya Flor. Amen? Kasi alam ng Diyos kung ano yung ating hangarin. Alam ng Diyos kung ano yung ating mga pinagdaraanan. Alam ng Diyos kung ano yung prinsipyo mo bilang anak mo kung saan ka tatayo sa pananampalataya. Hello? Maraming mga nagkalat sa ating bansang Pilipinas, mga denominations, sinanaan totoo, ito ba totoo, ito ba ang totoo. Pero ang pinag-uusapan dito, mga minamahal ko mga kapatid, yung tumatayo, Donyate, at agresibo, at merong determinado, at merong porsikidong pagdulog at pagpapaganit sa Panginoon. Sino kaya yon, mga kapatid? Ay, mahina yata. Wala akong kausap. Sino kayo mga porsigido dito? Sabihin mo sa katabi mo, maging porsigido ka. Yan. Yung kaporsigidohan na yan ay honored ng Panginoon. Amen? Ano man ang mangyari, hindi dito pinag-uusapan ang madami kang pera. Hindi dito ang pinag-uusapan na ikaw ay matalinong tao. Hindi dito pinag-uusapan kung ano pa man ang pinanggali mong angkan. Ang pinag-uusapan dito sa paglilingkod sa Panginoon, yung response mo. Amen? Yung iyong pagtugon doon sa panawagan sa iyo ng Diyos. Oo nga. Nagsasabi tayo, Lord, gamitin mo ako ng matindi sa iyong kaharian. Pero yung response mo, kapatid, kailangan ng Diyos yun. Amen? Humakbang ka. Si Nehemiah ba, mga kapatid, nang makita niya yung lunsod na iba, tiningnan lang ba niya ito? Ito po ba ay nakita na, ay iba, ay ganito, ay wala pang aircon, ay mainit pa. Hanggang doon na lang po ba tayo? Nag-response siya kung ano ang magagawa niya sa lunsod na yon. Amen? Humingi siya ng pabor sa hari. Ano ang kanyang hininging pabor? Balikan natin ulit. Sabi rito, sa verse, nasa na tayo tibinang, yung pabor na hiningi ni Nehemiah sa hari. Sinabi ko sa hari, kung paitulutan po ninyo ako, kamahalan, nais kong umuwi sa Huda upang itayong muli ang lunsod na pinangbibingan ng aking mga ninuno. Sinabi sa akin ng hari, na nooy katabi ng reyna, gaano ka katagal roon at kailan ka babalik. Nagtakda ako ng panahon at nalugod naman akong pinahintulutan. Sige ba? Urong pa natin sa verse 6. Sabi dyan, and verse 6, kinausap ako ng hari at binigyan rin niya ako ng mga liham para sa mga gobernador. Yung po ang pabor
ng Diyos kay Nehemiah. Amen? Ang pabor ng Diyos, kapag mabuti ang hangarin mo, ibibigay tiyak ng Panginoon. Amen? Kapag ang hangarin mo ay mapapapurihan mo una ang Diyos, ibibigay sa iyo ng Panginoon yan. Hindi, Kuya Flor, isang araw, hindi dalang araw ka mag-aantay, hindi isang taon, hindi maraming taon, kundi isang minuto lang ibibigay. Amen. Amen? Kung yan ay nakakalugod sa Panginoon. Hello? At kapag yan naman talagang ipinapanalangin mo, sabi ng Panginoon, wait lang anak, mag-antay ka. Hello? Huwag tayong magmamadali. Amen. Noong pong, kailan pa tayo, Kuya Juno, nagsama-sama ni na Pastor Pabor sa Aristocrat? Max ba yun, na Aristocrat? Sa Banawi. Natatandaan mo yun? Ha? Last year? Chowking ba yun? Hindi. Chowking ba yun? Chowking yun, hindi Aristocrat. Okay, walang pala sa Chowking pala. Magkakaroon pa lang, Kuya Flor. Okay, pronoun. Okay? So, sa Chowking, last year lang, 2008. Sabi ng ating pastor, mga kapatid, kaming dalawa, kumanda kayo. Dahil isa kayo sa mag-pipit sa gawain ng Panginoon. At sabi niya sa akin noon, Brother Alex, January 2009, mag-isip ka sa Everest. Ay, kaya ko yun. So, inantay ko yun. Pero merong plano si Lord. Amen? Hello? Mag-aantay lamang tayo. Hindi porket sinabihan ka, ay kaagad-agad ka na kaagad. Amen? Merong proseso ang Diyos sa buhay mo. Ang mahalaga, mga kapatid, matuto kang mag-antay. Amen? At matuto kang mag-response doon sa calling ng Diyos sa iyo. Katulad ni Nehemiah. Amen? Hello? Iningay yung pabor. At hindi lang pinayagan kundi binigyan pa ng mga sulat sa kanyang daraanan, yung pang gate pass. Noon pa pala, meron na Kuya Flor parang gate pass, uso na pala yun. Kuya Jun. Kaya pala nga hanggang ngayon, yung gate pass ay mahalaga pala yun. Hello? Sa pagdadaan natin, gate pass mo, ay wala, ay hindi mo pwede. O yung permit mo sa flyer, ay wala ay hindi ka po pwedeng mamigay. Kailangan pala yun. Amen? So, nandun yung pabor ng Diyos. Pero kung yun ay kalooban at para sa Panginoon, ay hallelujah. Yung taong yun, maniwala ka, kakausapin niyo ng Diyos para ikaw ay makaraan. Amen? Hello? Alam mo ninyo, hindi lang yan iisa, dalawa, tatlo. Marami ng beses yan na nangyari sa akin. Yung pabor ng Diyos. At yung malaking pabor sa akin, Kuya Flor, ng Diyos, yung tayo magsama-sama doon sa Singapore. Amen? Hallelujah. Malaking breakthrough yun sa akin, Kuya Flor. Amen? Yun ay tinagurihan kong from nothing to something. Pag meron ka palang pinupurso sa puso mo at nais mo, yung design ng puso mo, talagang doon kang katatagpuin ng Diyos.